Hi everyone! Today I want to answer the most frequently asked questions about Immigration Health Surcharge or IHS. If you're planning to apply for a UK visa, fiancé, spouse, student, or work visa, this is something that you really need to understand. Ano nga ba ang IHS? Ang IHS or Immigration Health Surcharge is a fee na binabayaran ng visa applicants para magkaroon ng access sa healthcare system ng UK, which is the National Health Service or NHS. Ano naman ang NHS? Ang NHS is the public healthcare system ng UK. Public means pinapatakbo ito ng government at funded through taxes. So kapag nakabayad ka ng IHS, you are allowed to use their public healthcare system habang nasa UK ka. Ano ang difference ng public at private healthcare sa UK? Public healthcare or NHS is a government funded, usually free or low cost. Kailangan minsan mag-antay or minsan mahaba ang pag-aantay. Standard treatment for everyone. So, patas, no? Private healthcare. So pag may private healthcare ka, you pay directly or through insurance. Mas mabilis ang appointment, so walang antayan na. More choices sa doctor, hospital, or schedule. So, again, hindi ka na mag-aantay ng napakahaba. Pero, of course, mas mahal. So kahit may IHS ka, you are using public healthcare, not private. Sino ang kailangan magbayad ng IHS? If you are planning for a fiancé visa, hindi ka pa magbabayad ng IHS because fiancé visa is only valid for 6 months and unlimited ang NHS access. You will only pay IHS kapag nag-switch ka na from fiancé visa to spouse visa inside the UK. So, but for most visas, spouse visa or partner visa, child dependence, skilled worker visa, student visa, any visas more than 6 months required ng ang IHS. So, magkano ang IHS ngayon? Back in 2015, when I applied for a fiancé visa or nag-switch ako ng spouse visa, I paid £600 for 2.5 years. But ngayon, mas mataas na. As of now, imagine mo, for adults, 1,035 per year na. And then for children is 776 per year. Pounds yun na, hindi pesos. So halimbawa, for 2.5 years ng spouse visa, around 2,587.50 per adult. And around naman 1,940 per child. But if you're applying from outside the UK, papasok ka ng UK on a spouse visa, ang babayaran mo is 3,105 pounds. Kayo na po ang bahalang mag-convert niyan. So, as of now, nasa 80 pesos per pound. Imagine how much that cost. And so, kailan mo babayaran ang IHS? This is very important. You pay the IHS during your visa application before biometrics. So, hindi magpo-proceed ang application mo kung hindi ito bayad. So, for new applicants, isama mo agad ito sa budget mo. Ano ang covered ng IHS? Once nabayaran mo na, you can access the NHS services like GP consultation. Wait, ano nga ba yung GP? It's General Practitioner. So that is the place where yung parang clinic lang siya. It's not hospital. You go there first para magpakonsulta. Either sa nurse or sa doctor. So sila ang magbibigay sa iyo kung depende sa condition ng na itatawag mo, magpapa-appointment ka on the phone or online. So depende sa health condition kung sino ang magko-consult sa iyo. It's either a nurse or a doctor. So, and that includes also hospital treatments, emergency services, mga maternity care, like pag nanganak ka, libre. Ako dito nanganak, kung hindi ako nagbayad ng IHS, you will be billed 10,000 pounds. That was 2015 ha. Siguro ngayon mas mataas, but then I wasn't billed actually. I was billed pero hindi kami nagbayad kasi nakapagbayad naman kami ng IHS. So yun, libre ang cesarean operation. So libre na ba lahat kapag IHS? Hindi po. Sa England may babayaran ka pa ring prescription. So
around 9 pounds and 90 per item. So ano yung ibig sabihin nun? Kung lilisitahan kanila, so yung resita ang ipapakita mo at yun ang babayaran mo. Kahit ano pa mang gamot ang nakalagay dyan at ano pa yung presyo ng gamot, £9.90 pa din ang babayaran mo. Kasi ang babasihan nila is yung reseta. Kung ano lang nakalagay, yung per reseta nga, per prescription. So, saan sa UK ang libre ang prescription? So, wow, ang swerte-swerte mo kung nasa Scotland ka, nasa Wales ka, Northern Ireland, free yun sa inyo. But unfortunately, dito sa amin, if you live within England, yun, kailangan mo magbayad per prescription. So, kailan mo ulit babayaran ang IHS? Every time you apply for visa extension, leave to remain, another long-term visa. So, hindi ito one time. So, paulit-ulit to. Kada apply mo ng visa, magbabayad ka din ng IHS. Napakamahal, no? So, kailan ka hindi magbabayad ng IHS? So, only when you apply for indefinite leave to remain. So, pag natapos mo na ang 5 years mo or 10 years, depende kung anong route ang visa mo. And also, when you're applying for British citizenship, saka ka pala makakahinga sa babayarin. So, final advice po sa inyong lahat, huwag pong i-underestimate to. Ha? Huwag munang mag-flex po. Huwag munang magbili-bili ng kung ano. So, kung ano-ano. So, the IHS is one of the biggest costs sa visa journey, especially kung family kayo. If hindi ka prepared, madidelay ang application, mabibigatan ka sa renewal. So, be disciplined. Plan your budget from the start. Isama mo sa budget mo ang IHS. Mag-start ka ng mag-ipon for renewal. Pagka-receive mo ng visa mo, prepare ka na agad for 2.5 years. Mag-save ka na every month para sa next na babayaran sa renewal para hindi mas mabigat. Lalo na pagka may child dependent ka. Kasi ito ay requirement hanggang makarating ka sa ILR. So, that's all for now. I hope you learned from this video, and I'm hoping to be giving more information about anything that you want to know here in the UK. Thanks for watching. Bye for now.